Congratulations, Mr. Mijares, for passing the board exam. Bati kay Benji ng kanyang instructor noong siya'y nag-aaral pa lamang. Tumawag ito para lamang batiin siya. Maging siya ay masaya dahil sa loob ng ilang buwan na pagre-review para sa board exam at sa pagsusunog ng kilay ay nakapasa siya. Number 10 pa siya. Sulit ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Benji. Sulit lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang, maitaguyod lang ang kanyang pag-aaral bilang civil engineer. Sulit lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang, maitaguyod lang ang kanyang pag-aaral bilang civil engineer. Isa sa dahilan kung bakit inspirado si Benji Mijares ay dahil sa kanyang kasintahan na si Monique na nasa tabi niya. Nasa bahay nila ang dalaga. Niyakap siya ng kasintahan at binati. Thanks to you for always supporting me, Monique. Emosyonal na sabi ni Benji. Nagkaroon ng kaunting salo-salo sa kanilang tahanan. Kinabukasan, may natanggap na offer si Benji sa isang malaking construction firm sa lungsod. Kaagad siyang pumunta roon para mag-report. At gano'n na lang ang saya niya dahil kinabukasan lang din, pwede na siyang magsimula. Iba talaga ang nagagawa ng credentials at ang pagkapasa niya sa board exam. Kaagad niya yung ibinalita kay Monique. Congratulations, Engineer Mijares. Malalayo man tayo sa isa't isa, ayos lang yun dahil para rin sa future natin tong ginagawa natin. Napangiti si Benji. Last month ay LPT na rin ang kasintahan. Sobrang proud siya rito. Unti-unting natutupad ang mga pangarap nila. Kapag may ipon na siya, plano niyang mag-propose kay Monique. Magkababata sila. Akala niya noon hindi siya gusto ni Monique. Gayunpaman, niligawan din niya ang dalaga at sinagot siya nito. Doon nalaman ni Benji na matagal na rin pala itong may gusto sa kanya. Inililihim lang ng dalaga. Tiis-tiis lang tayo, Monique. Soon, magkakasama na tayo ng matagal. Mabilis na lumipas ang araw at buwan. Habang tumatagal, nagiging maganda ang performance ni Benji. Tumaas ang sahod niya kaya nakapag-ipon na siya. Lumipas ang isang taon at nakapagpatayo na siya ng sariling bahay. Bahay nila ni Monique kapag mag-asawa na sila. Hanggang isang araw, habang nasa site si Benji at chinecheck ang building, hindi niya inaasahan ang pagbagsak ng isang haligi sa marupok na pundasyon niyon. Huli na para makatakbo siya. Nadaganan ang kaliwang paa ni Benji. Kaagad siyang humingi ng tulong sa mga tao roon. Nang makita siya ng dalawang construction worker, kaagad siyang nilapitan ng mga ito at tinulungan na matanggal ang nakadagan sa paa niya. Tumawag na rin ang ambulansya ang isa. Nagtulong-tulong sila para matanggal ang malaking hollow blocks. Nagtulong-tulong sila para matanggal ang nakadagan sa kanya. Nang matanggal iyon, sakto naman na dumating ang ambulansya. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan na madala sa ambulansya si Benji. Umiiyak na noon si Benji sa sobrang sakit, kaya naman tinurukan siya ng pampamanhid. Mabilis na nakarating sa ospital ang ambulansya. Inilabas siya at dinala sa emergency room. Nalaman naman ni Monique ang nangyari kay Benji sa pamamagitan ni Michael, kaya nag-undertime siya sa trabaho para mapuntahan ang kasintahan sa ospital. Habang nasa bus, panay ang panalangin niya na sana ay ayos lang si Benji. Sana hindi malubha ang lagay ng kasintahan. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Naiiyak niyang sabi. Nang makarating si Monique sa ospital, halos takbuhin niyang emergency room. Nadatnan niya si Michael na nakaupo sa labas. Ano bang nangyari, Michael? Natatarantang tanong niya. Pinagpapawisan at hindi siya mapakali. Huminga ng malalim ang binatilyo at ipinaliwanag kay Monique ang lahat. Naitakip niya na lamang ang kamay sa mukha at tahimik na napahagulhol. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Okay lang na mapilay, wag lang maputulan ng paa. Nang hihinang sabi ng dalaga at umupo sa metal chair. May awa ang Diyos, ate. Siguro hindi malalang nangyari kay kuya. Sagot ni Michael. 22 years old na ito. Naging malapit na sila rito dahil ulila na itong lubos. Tinutulungan na rin ito ni Benji dahil working student ang binatilyo. Ilang oras din ang hinintay nila hanggang sa lumabas ang doktor na nag-asikaso kay Benji. Kaagad na tumayo si Monique at nilapitan ng doktor. Doc, kumusta po si Benji? Nagpakilala siyang girlfriend ng lalaki. Nabali ang kaliwang binti niya. Yun ang napuruhan nung mabagsakan siya ng matigas na bagay. Well, magpasalamat tayo sa itaas dahil malaki ang chance na makalakad pa siya. Pero matatagalan bago mangyari yon. Paliwanag ni Dr. Cruz. Maraming salamat po, Doc. Hanggang kailan po siya rito sa ospital? Tanong pa ni Monique. Siguro mga 1 linggo o higit pa. Ililipat namin siya mamaya ng kwarto. Don't worry about him. He's alright. Aalis na po ako.
Sabi nito, matapos magpasalamat ni Monique, umalis na ang doktor. Siya naman ay bumalik na sa upuan. Nakausap na niya kanina ang mga magulang ni Benji at papunta na ang mga ito roon. Ate, kaya niyo po ba rito? Aalis na po kasi ako. May pasok pa po ako. Tanong ni Michael. Tiningnan niya ito at tinanguan. Pwede ka na umalis, Michael. Papunta naman ang mga magulang ni Benji. Mag-iingat ka. Matapos noon ay nagpaalam na ito. Nangako naman si Michael na dadaan mamaya pagkatapos ng klase. Ilang sandali pa, inilabas na ng emergency room si Benji na nakahiga sa stretcher. Nakataas ang paa na may benda habang natutulog. Hindi tuloy maiwasan ni Monique na maawa sa kalagayan ng kasintahan. Sumunod siya rito. Nang maipasok si Benji sa silid at maihiga sa kama nang hindi ito nasasaktan, nagpaalam na rin ang 3 lalaking nurse. Si Monique naman ay naupo sa monoblock chair at tumabi sa kasintahan. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Magpagaling ka, Benji. Marami pa tayong pangarap na bubuuin. Sambit ni Monique habang nakatitig sa binata. Hindi rin napigilan ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa kalagayan nito. Nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Tumayo siya at binuksan iyon. Nasa labas ang mga magulang ni Benji. Kaagad niyang niyakap ang mga ito at pinapasok sa loob. Nakita ng mag-asawa ang kalagayan ng kanilang anak. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko, tita. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Monique. Magiging maayos din ang lahat, iha. Maging matatag ka. Gagaling si Benji. Makakapaglakad siya ulit. Pagpapalakas ng loob ni Mrs. Harleen Mijares. Umalis siya sa pagkakayakap sa ginang. Nagtungo siya sa sofa para hayaan ng mag-asawa na tingnan ang kalagayan ni Benji. Palihim na tumulo ang mga luha sa mga mata ni Harleen. Masakit para sa ginang na makita na ganoon ang kalagayan nito. Niyakap niya ang asawang si Carlito. Matapos ang malungkot na eksenang yon, naupo ang mag-asawa sa sofa at hinayaan si Monique sa tabi ni Benji. 6:00 yun ng gabi, natutulog ang 3. Nakayukyok naman sa kama si Monique habang natutulog. Nagising si Benji. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Napatingin siya sa kanyang paa na nakatali, may benda at nakataas. Sinikap na maalala ang nangyari. Ang pagkakadaga ng semento sa kanyang paa at ang pagkasugod sa ospital. Napatitig si Benji sa kanyang paa. Paano na siya magtatrabaho? Magiging baldado na ba siya? Hindi pwede to. Hindi ako magiging baldado. Sigaw ni Benji na ikinagising ni Monique at ng mga magulang nito. Kaagad na tumayo ang dalaga at niyakap ang kasintahan. Huwag kang magwala, anak. Baka mapano ka at mapalala pa ang sitwasyon mo. Isipin mo naman ako. Naiiyak na sabi ni Harleen at malungkot lamang si Carlito. Bilang isang ama, kailangang maging malakas ni Carlito para sa pamilya niya. Nahimasmasa naman si Benji at tumigil. Kumala sa pagkakayakap si Monique at hinawakan ang kamay ng nobyo. Hindi kita iiwan, Benj. Nandito lang ako sa tabi mo. Pangako naman ni Monique. Makalipas ang halos 10 araw, na-discharge na si Benji. Pagka-uwi nila, may mga kapitbahay na nakatingin sa kanya. Yung iba, awa ang makikita. Ngunit ang iba naman ay parang natatawa. May narinig pa siyang nagsabi ng, "Nako, PWD na siya. Paano na kayang trabaho niya?" Tanong ng isang matandang mataba. Narinig yun ng mag-asawa at ni Monique. Hindi na lamang nila iyon pinansin. Mahirap na, baka magkaroon pa ng gulo. Hindi rin naman yun makakatulong sa kanila. Kinabukasan, nakatanggap ng tulong si Benji mula sa kanyang boss na si Menchu sa pamamagitan ng sekretarya nitong si Gerald. Sagot naman ng boss nito ang mga gastusin niya sa ospital dahil cover nito iyon lalo at sa site iyon nangyari. Pakisabi kay Sir Menchu na magpapagaling lang ako. Kapag ayos ng lahat, babalik ako. Wika ni Benji. Lungkot sa mukha ang nakita ng binata kay Gerald. Pasensya na Engineer Benji pero kukuha na si Sir ng papalit sa inyo. Hindi ka kasi niya pwedeng hintayin dahil kailangan niya ng civil engineer sa firm. Pero pwede pa ako makabalik? Umaasang tanong niya. Nagkibit balikat ito. Hindi ko po alam, si Sir Menchu lang po makakasagot niyan. Tumango-tango na lamang si Benji. Nagpaalam na rin si Gerald. Gabi na nang dumating si Monique. Oh, bakit malungkot ka? May problema ba? Tanong ng dalaga. Pakiramdam ko, hindi na ako tatanggapin ni Sir Menchu kapag bumalik ako. Magaling ka, Benji. Huwag mo munang isipin ng mga yan. Nakakasama ang pag-iisip ng kung ano-ano.
Kung hindi ka na niya tatanggapin, ayos lang yon. May iba pang trabaho dyan na mas deserve mo. Payo ni Monique. Ngumiti siya, hinawakan ng kamay ng kasintahan. Maraming salamat Monique dahil pinapalakas mo ang loob ko. Mabilis lumipas ang araw hanggang sa tuluyan ng gumaling si Benji. Pwede na itong gumamit ng saklay. Laging nakaalalay si Monique rito. Nasa biyahe ang magkasintahan ngayon patungo sa Menchu Construction Firm para mag-report si Benji. Babalik na sana siya sa trabaho, kaya naman niya. Hindi siya na-trauma sa nangyari dahil mas inisip niya ang kinabukasan nila ni Monique. Hindi siya pwedeng maging palamunin. Nang makarating sa office ng may edad na lalaki, pinapasok sila ni Gerald. Oh, Benji, nandito ka. May kailangan ka ba? Tanong nito. Pinaupo sila ni Gerald sa visitor's chair. Nandito ako para mag-report. Babalik na po sana ako sa trabaho. Napailing si Sir Menchu. Sa tingin mo ba, makakaya mong gawin ang trabaho mo sa kalagayan mong yan? Look at you. Pilay ka. I'm sorry Benji pero nakahanap na ako ng kapalit mo. Naibigay ko naman yung part ko, di ba? Pero sorry, hindi na kita matatanggap ulit. Final nitong sabi. Pero sir, kaya ko po ito. Baka mamaya. Pasensya na Benji pero buo na ang desisyon ko. Magsasalita pa sana si Benji pero naunahan na siya ni Monique. It's okay sir, napamahal lang si Benji sa trabaho niya pero ayos lang yon. Makakapag-apply pa rin naman siya ng trabaho. He's smart after all. Wika ng dalaga at tumingin sa kasintahan. Binigyan si Benji ng makahulugang tingin. Nagpaalam ng magkasintahan. Pagpasok ng dalawa sa sasakyan, nagsalita si Benji. Bakit mo ginawa yun Monique? Malay mo, nadadaan siya sa pakiusap di ba? Saan ako mag-a-apply ngayon? Naiinis na sabi ni Benji. Nainis din si Monique. Board passer ka Benji. Hindi mo kailangan na magmakaawa doon. Huwag mo ibaba ang sarili mo dahil lang sa kanya. Marami pang opportunity dyan. Natigilan si Benji. Noon lang niya nakitang galit ang kasintahan. Kapag ano na yon, seryoso ng dalaga. Nagbaba siya ng tingin at humingi ng tawad. Tinanggap naman yun ni Monique. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nandito lang ako Benji, hindi kita iiwan. What if magtayo tayo ng negosyo? Mas maganda pa yun. Nakangitig sabi nito. Mahal ko ang aking profesyon Monique. Hindi ako magnenegosyo. Mag-a-apply na lang ako sa iba. Hindi na nagsalita pa si Monique. Sumandal sa headrest ng upuan at tumingin sa kalsada. Ipinagpatuloy na lamang nito ang pagmamaneho. Gabi iyon, nakahiga si Benji sa kama. Malalim ang iniisip. Iniisip niyang sinabi ng kasintahan kanina. Ang suhestyon nito tungkol sa negosyo. Lumipas ang 20 minuto, nakapag-isip na siya. Kaagad niyang tinawagan si Monique. 8:00 pa lang iyon ng gabi at marahil gumagawa ang dalaga ng lesson plan. Kaagad naman na sinagot ni Monique ang kanyang tawag. Benj, napatawag ka? Tanong nito. May sasabihin lang sana ako. Tungkol ito sa sinabi mo kanina sa negosyo. Gusto mo na magnegosyo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, pero anong negosyo ang pwede nating ipatayo? Saka teacher ka, baka mahirapan ka. Pag-aalala ng lalaki. Tumawa lamang ang nasa kabilang linya. Walang mahirap sa taong porsigido. Napangiti si Benji sa sinabi ni Monique. Anong negosyo ang naisip mo? May ideya ka na ba? Actually, pinag-isipan ko rin to kanina. Alam ko kung gaano mo kamahal ang propesyon mo, kung gaano ka kapursige para matupad yan. Eto nang daan para mangyari yan. Magpatayo tayo ng construction firm, Benj. Tutulungan kita. Sabi nito. Nagulat siya sa sinabi ni Monique. Paano? Hindi natin kaya na magpatayo ng malaking construction firm. Eh di magsimula tayo sa maliit at palakihin natin. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa-benj. Eh di magsimula tayo sa maliit at palakihin natin. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa-benj. Kaya natin to. Masiglang sabi pa ng dalaga. Paano kung walang magtiwala? Nag-aalalang tanong ni Benji. Think positive. Meron yan. Nang day off ni Monique, pinag-usapan nila ang plano sa kanilang itatayong negosyo. Dahil civil engineer din ang natapos ng kapatid ni Benji, nagpresenta itong tumulong sa kanila. Sobrang saya ang naramdaman noon ng magkasintahan. Marami din kasing kakilala ang kanyang kapatid. 2 linggo din ang plano na ginawa nila. May nakapagsabi sa kanila na may pwesto sa bayan na pinaparentahan. Sa ngayon,
Yun muna ang gagamitin nila hanggang sa makaipon ng pera para may pambili ng lupa at makapagpatayo ng sariling construction firm. Hay, sa wakas, natapos na rin ang plano. Sigaw ni Benedict, kapatid ni Benji. 2 buwan din kasi ang ginugol nila sa plano at naiparehistro na rin ang kanilang negosyo. Kaya legal na silang construction firm. Ang napili nilang pangalan ay Monji's Firm. Pinaghalong pangalan ni Benji at Monique. Thank you for helping me. Emosyonal na sabi ni Benji sa kapatid. Tinapik naman ni Benedict ang balikat nito. Ayos lang yun. Kapatid mo ko kaya susuportahan kita. Sakto naman na pumasok sa opisina si Monique na may dalang merienda. Oh, ayan na pala yung dapat mong pasalamatan. Kundi dahil sa suhestyon at pagpupursige niya, hindi mangyayari to. Kahit pagod siya sa pagtuturo, tinulungan ka pa rin. Swerte mo sa kanya, tol. Wika ng kanyang kapatid. Nasa opisina sila. May pamilya na rin ang kanyang kuya Benedict. Magmerienda muna kayo. Alok ni Monique at inilapag sa mesa ang nakatray na pagkain. Kumuha lamang ng tinapay at juice ang lalaki at umalis na. Aalis na ako para makapag-usap kayo. Natawa na lang si Benji. Tumabi siya sa kasintahan. Hinawakan niyang kamay ng dalaga. Thank you for everything, Monique. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Umirap lamang ito. Ano ka ba? Siyempre tulong-tulong tayo ano? Nangyari to dahil teamwork tayo. Sa ngayon, kailangan natin mag-hire ng mga mapagkakatiwalaang tao na makakasama natin sa negosyo. Tama si Monique. Iyon ang mahalaga, ang magkaroon ng mga mapagkakatiwalaang tao sa negosyo. Pag-uwi nila, lumabas na ng sasakyan si Benji. Sumunod naman si Monique. Inalalayan niya ang kasintahan. May 2 matanda na dumaan sa harapan nila. Ano ba yan? Imbes na siya ang nag-aalaga sa girlfriend, siyang inaalagaan. Natatawa pang sabi ng isang matandang babae na maiksi ang buhok. Tumawa lamang ang isa. Hindi na lamang yun pinansin ni Benji. Sanay na siya sa mga panlalait, pang-iinsulto na naririnig niya sa araw-araw. Kailangan lang niya na patunayan ng sarili niya na kaya niya kahit mayroon na siyang kapansanan. Sa ngayon, tatahimik muna siya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Monique. Ayos lang ako. Hayaan mo sila. Kasi kung papansinin natin ang mga sinasabi ng ibang tao, tayo lang din ang maaapektuhan. Napangiti naman si Monique. Hanga siya sa ugali na mayroon si Benji. Matapos pag-usapan ang mga taong kailangan nila sa negosyo, nagpaalam na rin si Monique. 3 araw silang naghanap ng mga taong mapagkakatiwalaan nila. Salamat dahil sa tulong ng mga kakilala at kaibigan ay nagkaroon sila ng 10 tao na makakasama nila sa negosyo. May mga subcontractors at mga administrative staff. Nasa lobby sila ngayon ng mga sandaling iyon at tinatalakay ang mga dapat gawin. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa amin. Pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para lumakas ang firm. At mangyayari lamang yon kapag kasama ko kayo. Sabi pa ni Benji. Nang matapos ang pulong, umalis na ang 10. Naiwan sina Monique, Benji at Benedict. Pag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakaroon nila ng supplier at marketing strategy para sa susunod na buwan ay makapagsimula na sila. Sa mga nagdaan na araw at linggo, nagpuyat at nagsikap sila kasama ang team para mas mapabilis ang trabaho. May mga supplier na din silang nakausap. Ngayon naman ay kliyente ang hahanapin nila. Salamat kay Benedict dahil may inarekomenda itong 2 kliyente. Sobrang thankful nun si Benji. Thank you, kuya. Hindi ko alam magagawin ko kung wala ka. Sus, wala yun. Basta ikaw, huwag kang parang bakla dyan. Natawa si Benji sa kapatid. Inakbayan siya ni Benedict. Natutuwa naman na nakamasid si Monique. Sa mga ito. Unti-unti nang matutupad ang mga pangarap nila. Kapag naging successful ito, magre-resign na siya sa propesyon at sasamahan ng kasintahan. Ito na ang huling problema nila. Kailangan nila ng mga workers na siyang makakasama sa mga proyekto. Hindi naman gagalaw ang proyekto nang walang magtatrabaho. May mga inirekomenda ang kanilang mga employers pero kulang pa yon, lalo na at may paparating na project sa kanila. Kasalukuyan na rin nila iyong inaasikaso. Araw yun ng linggo, pahinga nila. 9:00 ng umaga, naisipang bumili ni Benji ng soft drinks dahil wala silang stock. Habang nasa daan, pinagtitinginan siya at pinagtatawanan na rin. Inutil, sabi ng isang lalaki. Nasaktan siya. Wala kasing nakakaalam sa baryo nila ang negosyo na pinaplano nila. May nakasabay si Benji na may edad ng babae sa tindahan. Nang maibigay ang binili ng binata, nagsalita si Aling Myra.
Hindi ko alam kung saan ulit magtatrabaho ang asawa ko. Short kami sa budget. Malungkot nitong sabi. Karamihan sa mga ama ng tahanan roon ay construction ang ikinabubuhay. Iilan lang ang nakakaangat sa buhay. Alam mo naman na iisang kumpanya lang ang mga asawa natin, paano kaya to? Nag-aaral pa naman sa kolehiyo ang pangalawa ko. Malungkot na sabi naman ni Aling Maria. Halos lahat kasi roon ay handle sila ng isang construction firm sa bayan. Doon siya sumingit. Ano po bang nangyari, Aling Myra? Tanong niya rito. Nagsara kasi ang construction firm na pinagtatrabahuhan nila. Nalugi. May naisip si Benji noon. Alam niyang hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng ibang kabaryo, pero hindi siya magtatagumpay kung paiiralin niya ang galit at sama ng loob. Nang gabing yon, gumawa siya ng poster na nagsasabing nangangailangan siya ng construction workers. Ipinaskil niya iyon sa harap ng bahay. Kinabukasan, mga nasa 10 ang pumunta. Ikaw ang CEO ng Monjis Firm? Hindi makapaniwalang tanong ni Mang Lucas. Nadaanan daw kasi niya ito sa bayan. Tumango naman si Benji. 4 na buwan na po namin yung tinatrabaho. 15 kalalakihan lamang ang nagtiwala sa kanya. Yung iba ay hindi. Nagsimula ng project nila at masayang-masaya ang mga ito dahil may trabaho na sila. Umaga iyon, nagulat na lang si Benji dahil paglabas niya para pumunta sa office, naroon ang mga bagong hired na construction worker kasama ang kanilang mga asawa. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Benji. Nagpunta sa harap si Mang Lucas. Gusto lang namin magpasalamat, iho, sa kabutihan mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala pa kaming trabaho hanggang ngayon. Hindi namin akalain na yung binata na nilalait namin ay siyang makakatulong sa amin sa oras ng kagipitan. Emosyonal na sabi ni Mang Lucas. Napangiti naman si Benji nun. Iyon naman ang mahalaga, ang matuto ang tao sa kanilang pagkakamali. Marunong humingi ng tawad at magbago. Wala namang perpekto, lahat nagkakamali at nagkakasala. Wala po yun, kalimutan nyo na po yun. Magkababayan po tayo, walang ibang magtutulungan kundi tayo lang din. Tara na po sa trabaho. Anyaya niya sa mga ito. Masayang sumakay ang mga kalalakihan sa nirerentahan nitong truck at pumunta sa pinagtatrabahuhan. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Dahil sa pagtutulungan ng bawat isa, naging maayos ang daloy ng negosyo at proyekto. Nagkaroon pa sila ng maraming kliyente. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sabi ni Benji at nakipagkamay sa isang kliyente. Alam ko na maayos at maganda ang kalalabasan ng proyekto, Engineer Mijares. I trust you and your crew workers. Nakangiti nitong sabi. Nang makalabas ito ng kanyang opisina, niyakap siya ni Monique. I'm so proud of you. Deserve mo ang nakakamit mo ngayon, Benj. Malayo pang mararating mo. Proud na sabi ni Monique. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, pinakatitigan niya ng buong puso at pagmamahalang dalaga. It's because of you. Hindi ko ito magagawa kung hindi kita kasama. Maraming salamat. Naglapat ang kanilang mga labi. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, hindi pa rin nakakalimutan ni Benji na magpatingin sa doktor upang malaman ang recovery ng kanyang pilay. Minsan, sinasanay niya ang sarili na makapaglakad ulit. Isang gabi, naramdaman na lang niya na kaya niya nang ilakad ang kaliwang binti. Hindi man totally pero paika-ika. Kaagad niyang tinawag ang mga magulang. Nagmamadali namang pumasok sa kwarto niya ang mga ito. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ni Harleen. Nay, kaya ko nang ihakbang kahit papaano ang binti ko. Natutuwa niyang sigaw sa kadahan-dahan na inilakad iyon. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa nakita. Thanks God, hindi niya tayo pinabayaan. Yung gabi-gabi kong panalangin tinupad na niya. Mangiyak-ngiyak na sabi ng ginang. Nang sumunod na araw, nasa opisina siya para i-check ang mga materyales na kailangan pang bilhin. May biglang lumitaw na article sa cellphone niya. Isang article kung saan mababasa roon na nalulugi na raw si Mr. Menchu, ang dati niyang boss. May anomalya daw na ginagawa ang kanyang engineer at ibang mga empleyado. Hindi niya tuloy maiwasan na maawa sa matanda. Nang sabihin niya yun kay Monique, naawa rin ito. Pagkagaling kasi nito sa eskwela, diretso na ito sa firm. May balak na rin itong mag-resign sa katapusan ng school year. Ayaw mapagod ni Benji ng sobrang kasintahan. Araw ng linggo, invited ang magkasintahan sa isang birthday party ng isang negosyante. Pagdating roon, natanaw niya si Mr. Menchu. Nagulat siya dahil sobrang ipinayat nito. Naisip niya na totoo ang balita.
Sobrang payat ni Mr. Menchu, siguro dahil sa problema ng negosyo niya. Naaawang sabi ni Monique. Nakaupo sila sa isang mesa na nakalaan para sa kanila. Maya-maya pa ay dumating na rin si Benedict. Tumango-tango lang siya, sumisim-sim ng wine nang may lumapit sa kanya. Engineer Mijares, come, join us. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Sabi ni Mr. Romeo de Guzman, ang may kaarawan. Tumingin ang may edad na lalaki sa kanyang kasintahan. Pwede bang mahiram sandali si Benji, miss? Tanong nito. Ngumiti na napatango naman si Monique. Sure, no problem po. Tugon naman ang dalaga. Tumayo si Benji at sumabay kay Romeo. Paika-ika pa siyang naglalakad noon, ngunit hindi awa ang makikita sa mukha ng mga nakakakita sa binata, kundi paghanga dahil hindi naging hadlang ang kapansanan nito para makamit ang pangarap. Nagulat si Menchu nang makita siya. Nang makabawi, matamis na ngumiti ang Ginoo. Ikaw pala yan, Benji. Ang layo na ng narating mo. Masayang sabi nito. Ngumiti lang siya. Opo, ganun po talaga kapag ang mga kasama mo sa trabaho ay mapagkakatiwalaan at sasamahan kang umangat. Hindi ka hihilahin pababa. Makahulugan niyang sabi. Malungkot itong napangiti at hindi na nagsalita pa. Ipinakilala siya ni Romeo sa mga naroon. Nagkaroon ng maikling usapan hanggang sa napunta kay Menchu. Kamusta na? Sampahan mo ang kaso ng engineer mo at mga kasabwat niya. Grabe ang nawala sa Chu. Sabi ni Mr. Ovejera. Oo, inilalakad na ng abogado ko. Mahirap bumangon pero kakayanin. Nakaramdam ng awa si Benji sa dating boss. Nagsialisa na sila. Akmang aalis na rin si Benji nang magsalita si Menchu. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Sumang-ayon siya kaagad. Nagpunta ang dalawa sa isang tabi na wala gaanong tao. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa kong pang-iinsulto sa'yo. Bumalik ang karma sa akin. Akala ko mapagkakatiwalaan sila pero sinira nilang tiwala ko. Nalaman ko na lang na may espiya pala mula sa mga kalaban kong kumpanya. Kasamang dalawang empleyado at talagang planado na siraan ako. Kitang-kita ang galit sa mukha ng matanda. Tinapik niya ito sa balikat. Ayos lang po yun. Hindi po aasenso kung hindi marunong magpatawad. Hayaan niyo po, makukuha niyo rin pang hustisya sa ginawang panluloko sa inyo. Parang naiiyak ang matanda noon dahil sa sagot ni Benji. Maraming salamat. Kaya ang bilis mong umangat ay dahil napakabuti mong tao. Napakabuti ng puso mo. Ngumiti siya. Kahit gano'n ang ginawa sa kanya ni Menchu noon, malaki pa rin ang utang na loob niya rito. Kung hindi dahil sa tiwala nito sa kanya bilang parte ng firm, hindi siya makakaipon ng malaki. Utang na loob ko rin po kung bakit ako narito ngayon. Nagkaroon ako ng kaalaman sa isang firm. Ginamit ko ang ipon ko mula sa pagtatrabaho sa inyo. Gusto ko po kayong tulungan, Mr. Menchu. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa gusto ko. Mahigpit na niyakap si Benji ng matanda. Maraming salamat, Benji. Napakabuti mong bata. Malayo pang mararating mo. Proud na proud ako sa'yo. Emosyonal na sabi ni Menchu. Magaan ang loob ni Benji dahil may natutulungan siya. Walang magandang maidudulot ang pagtatanim ng galit at sama ng loob sa kapwa. Mas lalong hindi ka uusad. Hindi nagtagal, tuluyan ang nakapaglakad si Benji. Masaya ang lahat para sa kanya. Nalampasan niya ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Nangako naman siya na sa katapusan ng buwan, magpo-propose na siya kay Monique. Mas lalo pang dumami ang kanilang mga kliyente. Nakabili na rin sila ng lote sa di kalayuan sa firm at by next month magsisimula na sila sa construction. Sobrang nagpapasalamat si Benji. Siyempre, ang kauna-unahan na dapat pasalamatan ay ang lumikha. Ngayon ang ika-27 taong kaarawan ni Monique at ginanap iyon sa isang hotel na pag-aari ng isang kliyente nila. Regalo yun sa dalaga. Naroon ang malalapit na kamag-anak at kaibigan. Ngunit nagtataka si Monique dahil anong oras na'y wala pa si Benji. Nagpaalam ito kanina na may kliyenteng kakausapin pero hanggang ngayon wala pa rin ito. Ayos lang yon, naiintindihan niya dahil trabaho naman. Marami nang bumati sa kanya at nagbigay ng regalo. Hindi pa ba tapos ang meeting ni Benji, Kuya Benedict? Hindi ko kasi siya makontak eh. Baka mamaya na paano na yon? Nag-aalalang sabi ng dalaga. Ngumiti lamang ang lalaki. Kasama nito ang sariling pamilya. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala doon. Darating din yun. Baka patapos na yun. Napasigaw ang lahat nang biglang nawala ng ilaw. Kakain pa man din sila.
Hala, brownout ba? Di ba dapat may generator kapag ganito para handa kapag emergency? Narinig ng sabi ng isa na nasa bulwagan. 5 minuto nang nakalipas ay wala pa rin hanggang sa bigla iyong sumindi. Pumunta ng MC sa maliit na stage sa gitna. May kortina sa likuran. Tinawag ng MC ang birthday celebrant para magbigay ng mensahe sa mga dumalo. Nagpunta sa stage si Monique at nagpasalamat sa mga naroon. Bagaman at malungkot pa rin dahil wala pang kasintahan, sinikap niyang maging masaya. So, let's blow the candle? Tanong ng MC. Sumang-ayon naman ang lahat. Kinuha ng kanyang ina ang isang cake na nasa kahon. Napawaw si Monique sa ganda nun, mix iyon ang kulay pink at sky blue. Paborito nilang kulay ni Benji. Nang nasa harap niya na ang cake, nagtaka siya dahil walang kandila iyon at dedication. Nasaan ang dedication, ma? Nagtataka niyang tanong. May parang plastic sa ibabaw niyon na hindi niya alam kung para saan. Tanggalin mo yung plastic na nasa ibabaw ng cake, anak. Nakangiting sabi pa nito. Naguluhan man ay sinunod niya ang ina. Napasinghap ang mga tao sa loob nang lumabas sa kortina si Benji. Lumapit kay Monique at lumuhod. Sakto naman na natanggal na ni Monique ang plastic. Napasinghap siya nang mabasa ang nasa cake. Nagpalingalinga hanggang sa lumingon. Natutup ang bibig ng dalaga. Ang mga naroon, sobrang natutuwa sa nakita. Will you marry me, Monique? Tanong ni Benji. Napakagwapo nito sa suot na gray polo na tinernuhan ng slacks at black shoes. Talagang pinaghandaan ng proposal at sa araw pa mismo ng kanyang kaarawan. Kaya pala natagalan ng binata dahil may sorpresa ito. Tumango-tango si Monique. Yes, of course. I will marry you, Benji Mijares. Nagpalakpakan ang mga naroon kasabay ng pagsuot ng singsing ni Benji sa kanyang palasingsingan. Nang makatayo ang binata, hinalikan siya ng kasintahan sa labi na ngayon ay fiancé niya na. Nang mga sandaling iyon, wala nang mahihiling pa si Monique. Bago matapos ang taon, napagpasyahan nilang magpakasal. At makalipas lamang ang ilang taon, nabiyayaan sila ng mga anak. Patuloy pa rin ang paglago ng kanilang negosyo. Masaya ang mag-asawa dahil sa dami ng pagsubok na pinagdaanan nila sa buhay, naging matagumpay pa rin sila. Magkasama silang bumuo ng sariling pamilya na matagal nilang pinangarap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.